Noon akala ko ay madali lang ang maging ina. Iniisip ko noon na wala namang mahirap sa pag-aalaga ng bata o kaya naman sa paglilinis ng bahay. Pero nagkamali ako. Noong naging ina ako ay napagtanto kong yon ang pinakamahirap na trabaho para sa akin. Pawis at dugo ang inaalay sa pagiging ina at bukod doon, maging buhay ay kayang-kaya rin isakripisyo para sa anak. Magandang umaga, Sir Eric. Ako si Letty. Ngayong araw ay ibabahagi ko sa inyo ang isang kwento na sumubok sa pagiging ina ko. Hindi lamang ito normal na kwento dahil may kababalaghan na naganap dito. Hanggang ngayon nga ay hindi ko pa rin akalain na nagawa namin ni Oscar ang aking kaisa-isang anak. Namalagpasan ang pagsubok na ito. 19 na taong gulang ako nang mabuntis ako kay Oscar. Napakabata ko pa at walang kaalam-alam sa pagiging ina. Wala akong ibang katuwang noon sa buhay dahil maaga akong naulila sa aking mga magulang, habang tinakbuhan naman ako ng walang hiyang lalaki na ama ni Oscar. Pakiramdam ko noon ay sinusubok ako ng Panginoon dahil sa nangyari. Binalak ko pa nga noon ipalaglag si Oscar dahil sa hirap ng buhay. Inisip ko noon na hindi ko kayang buhayin ang anak ko dahil bukod sa kulang ang sahod ko sa pagiging mananahi, ay wala rin akong kaalaman sa pagiging ina. Gayunpaman, mas pinili ko pa ring buhayin si Oscar. Naalala ko pa noong pinanganak ko siya ay nanginginig pa ang kamay ko sa pagkarga kay Oscar. Pakiramdam ko kasi ay masusugatan ko ang anak ko kapag hinawakan ko siya. Sa maliit na ospital pa ako nanganak noon at halos naubos ang lahat ng perang naipon ko dahil sa aking panganganak. Pagkatapos kong manganak noon ay nangapa pa ako sa mga gagawin. Hindi ko alam kung anong gagawin kapag umiyak si Oscar o kapag natutulog siya. Para akong inosenteng sanggol na walang kaalam-alam sa ginagawa. Pero sa paglipas ng panahon, ay natutunan ko ring alagaan si Oscar. Natutunan kong maging ina sa kaisa-isa kong anak. Noong nag-7 taong gulang si Oscar ay naisipan ko noon na lumipat sa isang maliit na baryo upang doon palakihin si Oscar. Noon kasi ay naninirahan lamang kami ni Oscar sa maliit na bahay sa ilalim ng tulay. Nagsikap talaga akong makaipon para na rin magkaroon ng sarili at permanenteng bahay. Kaya naman noong nakaipon na ako ng sapat na pera ay lumipat kami ni Oscar sa Barrio Rando. Isa itong baryo na malapit na sa gubat. Malayo ito sa syudad pero sobrang lawak. Bumili ako doon ng isang maliit na bahay na sakto lamang sa aming dalawa ni Oscar. Mababait ang mga tao doon at para sa akin ay maganda na ang baryo na yon na paglalakihan ni Oscar. Yung bahay namin noon sa Barrio Roda ay malapit sa gubat. Mayroon kaming kapitbahay noon na isang maliit na kainan ng papaitan. Noong unang dating namin sa Barrio Roda ay nagulat ako dahil sa dami ng tao na kumakain doon. Pinipilahan ng papaitan doon na umaabot hanggang labas ng karinderya. Nagkaroon ako ng 2 kaibigan noon sa baryo na sina Gary at Faye. Sila pa nga ang naghatid sa akin sa bahay namin noon. Noong tinanong ko sila kung anong espesyal sa papaitan, ay sinagot ako ni Gary na sobrang sarap daw ng papaitan. Malalaki ang pagkakahati sa mga karne. Malinamnam daw kapag sinasama sa kanin at malambot daw kapag kinagat ang karne. Pagtingin ko naman kay Faye ay masuka-suka siya. Sinabi niya sa akin na matigas daw ang karne at puro buto daw. Ayon pa sa kanya na nagkakasakit daw ang mga taong kumakain ng papaitan pero pinagtanggol ito ni Gary na dahil lang daw yun sa pagkasobra sa pagkain ng papaitan. Inalok naman ako ni Gary kung gusto ko daw kumain ng papaitan pero tumanggi ako. Isa sa pinaka hindi ko gustong pagkain ay ang papaitan. Kahit kailan ay hindi ko talaga nagustuhan ang lutuin na ito lalo na kapag nalaman kong gawa ito sa karne ng kambing. Nagpaalam na sa akin sina Gary at Faye. Sinabihan pa nila ako na mag-iingat daw ako, lalo na kapag gabi, dahil malapit daw ako sa gubat. Tinawanan ko na lamang sila, saka pumasok ng bahay, habang hawak si Oscar.
Maayos na ang bahay noon at may mga gamit na rin. Para sa akin ay sulit ang pera na ibinayad ko sa nagbenta ng bahay. Dahil kumpleto na ang lahat at wala na kaming poproblemahin pa. Habang pinapanood ko si Oscar na naglalaro sa sahigay, may kumatok sa pintuan. Inisip ko agad noon na baka si Payi o Gary yun. Kaya nagmamadali akong lumapit sa pintuan sa kapinagbuksan ng taong kumakatok. Nagulat ako nang makita ang isang matandang lalaki. Nagpakilala siya sa pangalan na Isidro. Lolo Isidro na lang daw ang itawag ko sa kanya. Siya raw ang may-ari ng papaitan na nasa harapan lang daw ng aking bahay. Nagpakilala naman ako kay Lolo Isidro. Mukha naman siyang mabait at nakangiti pa ng malawak sa akin. Inalok ako ni Lolo Isidro kung gusto ko raw bang kumain ng papaitan. Dahil daw kakalipat ko lang sa baryo at kapitbahay niya pa ay wag na raw akong magbabayad. Agad akong tumanggi kay Lolo Isidro. Sinabi ko sa kanya na hindi ako kumakain ng papaitan. Sasagot na sana si Lolo Isidro nang yakapin ako ni Oscar sa binti. Bumaba ang tingin sa kanya ni Lolo Isidro. Tinanong niya ako kung gusto daw ba ng aking anak ang papaitan pero muli akong tumanggi. Saka nagpasalamat na lamang sa alok ni Lolo Isidro. Hindi na rin nagpumilit pa si Lolo at sinabihan na lang ako na kung magbago raw ang aking isip ay pumunta lang daw ako ng karinderya. Nang tumalikod siya ay hinarap ko si Oscar. Tinanong ako ng aking anak kung ano raw ang papaitan. Tinanong niya pa kung ano daw ba yon ng masarap na amoy na naaamoy niya. Sinabihan ko na lamang ang aking anak na hindi pa siya pwedeng kumain ng papaitan pero ang totoo niyan, ayoko lang siyang pakainin ng papaitan dahil pakiramdam ko rin ay marumi ang papaitan dahil nga sa gawa ito sa karne ng kambing. Hindi na lang nagtanong pa noon si Oscar at nagpatuloy na lamang sa paglalaro. Kinagabihan habang nasa banyo ako at naghihilamos ay nakarinig ako ng katok sa pintuan. Sinigawan ko agad si Oscar na pagbuksan ng pinto at narinig ko nga ang pagsara at pagbukas ulit ng pintuan. Inisip ko na lamang noon na baka si Gary lamang ang bumibisita dahil nakarinig ako ng boses lalaki. Kaya naman hindi na ako nagmadali pang maghilamos. Nang matapos akong maghilamos ay agad akong lumabas ng banyo. Tiningnan ko ang sala pero wala doon si Oscar o si Gary. Pumunta naman ako sa kusina at nagulat ako nang maabutan si Oscar na kumakain ng kanin ng ulam ay papaitan. Napangiwi pa ako nang makita si Oscar na sarap sa kinakain niya. Tinanong ko si Oscar kung saan galing ang papaitan. Gusto ko pa siyang pagalitan noon kasi sinuway niya ako pero hindi ko na lamang ginawa. Sinagot ako ni Oscar na galing daw ang papaitan kay Lolo Isidro. Si Lolo Isidro pala ang nagdala ng papaitan kay Oscar. Dagdag pa ni Oscar na gusto lang daw ipatikim ni Lolo Isidro ang papaitan nito. At kung hindi ko raw nagustuhan, ay ipakain ko na lang daw sa mga aso. Tinanong ko si Oscar kung anong lasa at sinabi niya sa akin na malinamnam at masarap daw. Hinayaan ko na lang na kumain ng anak ko noon dahil base sa pagpikit ng anak ko ay alam kong sarap na sarap siya. Nagluto na lamang ako ng aking sariling ulam. Nagluto ako ng sinigang at pinaasim ko pa talaga yon gamit ang kalamansi. Nang matapos ako ay nagpaalam ako kay Oscar na dadalhan ko lamang ng sinigang si Lolo Isidro bilang pasasalamat sa binigay niyang papaitan. Hindi ko na hinintay pa ang sagot ni Oscar at mabilis na akong pumunta sa bahay ni Lolo Isidro. 2 katok lang ang ginawa ko noon bago tuluyang bumukas ang pinto. Nang makita ako ni Lolo Isidro ay agad siyang ngumiti. Sinabihan ko si Lolo Isidro na dinalhan ko siya ng sinigang bilang kapalit sa papaitan. Natuwa naman si Lolo Isidro sa akin. Tinanong niya pa ako kung tumikim daw ba ako ng papaitan. Sinabi ko na lamang na oo para naman hindi ako magmukhang maarte sa kanya. Binuksan ni Lolo Isidro ang Tupperware na naglalaman ng sinigang, saka hinigo pang sabaw nito pero nagulat ako nang itapon niya ang sinigang. Pagtingin ko sa kanya ay namamagana ang labi niya. Natataranta kong tinanong si Lolo Isidro kung anong nangyari.
Sa halip na sagutin ako ay tinanong niya ako kung may kalamansi daw ba ang sinigang. Tumango ako at sinabi niya sa akin na hindi raw siya pwede sa kalamansi. Humingi ako ng pasensya kay Lolo Isidro pero sinabihan niya lamang ako na ayos lang daw. Humihingi pa ako ng tawad noon hanggang makaalis ako ng bahay niya. Pagbalik ko sa bahay ay nakaramdam ako ng konsensya dahil sa nangyari pero inisip ko na lamang na isa yung aksidente dahil hindi ko nga alam na hindi siya pwede sa kalamansi. Pagtingin ko kay Oscar ay nakayuko na siya habang hawak ang tiyan. Tinanong ko si Oscar kung anong nangyari sa kanya at sinabi niya sa akin na masakit daw ang tiyan niya. Magtatanong pa nga sana ako pero sinabihan niya ako na matutulog na lang siya. Napakamot na lang ako sa ulo dahil sa pagtataka. Lumapit pa ako sa pinaglagyan ng papaitan at nagulat pa ako dahil ubos na yon. Isinawalang bahala ko na lamang yon kasi baka nga sumakit lang ang tiyan ni Oscar dala ng kabusugan. Bandang 4:00 ng umaga ay napabangon ako sa malakas na sigaw na nagmumula sa kwarto ni Oscar. Nagmamadali akong pumunta sa kwarto niya at nagulat ako nang makita ang sahig na puno ng papaitan na isinuka. Nakahiga si Oscar sa kama habang sumisigaw. Lumapit ako kay Oscar sa kahinipo siya. Mataas ang lagnat niya at nanginginig din ang kanyang kamay. Tinanong ko si Oscar kung anong nangyari. Pinagalitan ko pa siya dahil inisip ko noon na kaya siya nagsusuka at nilalagnat ay dahil sa dami ng papaitan na kinain niya. Tinignan ako ni Oscar. Hinawakan niya ang aking kamay ng mahigpit sa nanginginig ang labi na sinabi sa aking mayroon daw aswang sa bintana niya. Pagtingin ko sa bintana ni Oscar ay tanging gubat lang ang nakita ko. Ibinaba ko ang kortina sa katinawanan si Oscar. Sinabihan ko siya na nananaginip lamang siya pero umiling si Oscar. Sinabi niya sa akin na nagising daw siya dahil nakaramdam siya ng pagsusuka. Nang matapos daw niyang isuka lahat ng kinain niya ay napatingin siya sa bintana at nakakita daw siya ng aswang na nakaupo sa bintana niya. Pumasok daw ang aswang at kinain ang suka niya, saka inibabawan daw siya. Pumikit nga raw si Oscar at pagmulat niya ay wala raw ang aswang pero alam niyang naroon yun kaya napasigaw siya dahil sa takot. Hindi ako nakaimik sa sinabi ni Oscar. Sinabihan ko na lamang ang anak ko na hindi totoo ang aswang at nananaginip lamang siya. Hindi na sumagot pa si Oscar dahil tuluyan nang nakatulog ang anak ko. Hindi ko na lang masyadong pinagtuunan ng pansin ang sinabi niya sa kanilinis na lamang ang kalat ni Oscar. Nang mag-umaga ay hinintay kong bumangon si Oscar at lumabas sa kwarto niya pero hindi yun nangyari. Kaya naman pumasok ulit ako sa kwarto ni Oscar. Naabutan ko ang anak ko na nakakumot habang nanginginig. Nang hawakan ko siya ay mataas pa rin ang lagnat niya. Kaya naman sinabihan ko na ang anak ko na tatawag na ako ng doktor na titingin sa kanya. Hindi sumagot si Oscar noon kaya iniwan ko siya sa bahay upang tumawag ng doktor. Sa kabutihang palad, sa tulong ni Gary ay nagawa kong maidala sa bahay ng doktor at maipatingin si Oscar. Hindi pa ako mapakali noon dahil ang tagal tignan ng doktor ang anak ko. Nang makalabas ang doktor sa kwarto ni Oscar, ay sinabihan ako ng doktor na simpleng sinat lamang daw ang naramdaman ni Oscar na dala ng sakit ng tiyan. Pahinga lang daw ang kailangan ni Oscar. Nagpasalamat ako sa doktor at kay Gary. Sinabihan ko pa si Gary na bumisita sila ni Payi sa bahay kapag hindi na sila abala dahil bala ko ngang ikwento sa kanila ang nakita ni Oscar. Ang totoo niyan, may parte sa akin na gustong paniwalaan ng anak ko. Pero may parte rin ng utak ko na sinasabing hindi totoo ang nakita ni Oscar. Pumayag naman si Gary, saka siya umalis kasama ang doktor. Pumasok ako sa kwarto ni Oscar. Nakatulala siya sa kisame. Tinanong ko si Oscar kung kumusta na siya. Sinagot niya naman ako na nanghihina daw siya at ramdam niya raw na babalikan siya ng aswang. Sinabihan ko na lamang si Oscar na hindi yun mangyayari dahil hindi ko balak na umalis sa tabi niya. Buong maghapon ay hindi nga ako umalis sa tabi ni Oscar. Walang oras na hindi niya binabanggit ang patungkol sa aswang at lagi kong sinasagot sa kanya na hindi yun totoo. Alam kong hindi ko dapat binabaliwala ang sinasabi ng anak ko.
Pero mas ginugusto ko talaga noong mga oras na yun na huwag matakot, lalo na't aswang na ang tinutukoy ng anak ko at hindi lang basta-basta tao. Pagdating ng gabi bandang 9:00, pinatulog ko na rin agad si Oscar. Mataas pa rin ang lagnat niya at lupaypay siya sa kama. Gusto ko ngang sisihin noon ang papaitan ni Lolo Isidro dahil magmula noong kinain ito ni Oscar ay nagkasakit na ang anak ko. Pero hindi naman ako pwedeng basta-basta mansisi lalo na't wala naman akong ebidensya na dahil nga sa papaitan kaya nagkasakit ang anak ko. Bumangon ako sa kama nang mahulog ang pamunas ni Oscar. Yumuko ako upang silipin ang ilalim ng kama dahil aksidente kong nasipa ang pamunas sa ilalim ng kama. Ilang saglit pa ay nakarinig ako ng katok sa bintana. Binundol ako ng kaba dahil sa pagtataka kung sino ang posibleng kakatok sa bintana. Nang silipin ko ng kaunti ay halos hindi ako makahinga nang makakita ng isang halimaw na nasa labas ng bintana. Ngumingiti ito habang nakatingin kay Oscar at kumakatok. Nanigas ako sa aking pwesto pero pinili kong maging kalmado. Nakapikit akong tumayo at nagpanggap na tulog. Nahiga ako sa kama ni Oscar saka nanginginig ang katawan na niyakap ang anak ko. Tumigil naman ang pagkatok at ang tangi ko na lamang naririnig ay ang malalim na paghinga. Ilang saglit kong pinakiramdaman ang paligid bago ko iminulat ang aking mata. Pagtingin ko sa bintana ay nakakita ako ng dalawang salita na nakasulat sa dugo. Yun ang mga salitang kakainin kita. Kinilabutan ako sa nabasa at muling niyakap si Oscar noong mga oras na yon at alam kong hindi nagsisinungaling si Oscar. Kinabukasan maaga akong nagising upang painumin ng mainit na sopas si Oscar. Hindi ko na binanggit sa anak ko ang nakita ko dahil ayoko nang lumala pa ang sakit niya. Hindi pa rin bumababa ang sakit ni Oscar kaya lalo lamang akong nag-aalala sa kanya. Bandang 9:00 ng umaga ay nagulat ako nang makita si Payi at Gary sa labas ng bahay. Agad ko silang pinapasok sa bahay. Sa sala kami na natili noon dahil ayaw namin na iistorbohin si Oscar. Tinanong ako ni Payi kung ano raw ba ang ikikwento ko. Sinabi ko kay Payi at Gary ang sinabi sa akin ni Oscar patungkol sa aswang. Dinagdag ko na rin ang nasaksihan ko kagabi. Hindi sila makapagsalita. Nagkatinginan pa silang dalawa. Tinanong ko sila kung alam ba nilang may aswang sa baryo at tumango naman silang dalawa. Sinagot ako ni Payi na mayroon daw aswang noon pero minsan lang daw yun na mambiktima sa baryo. Sikat daw ang aswang na yun sa iba't ibang baryo pero hindi raw siya sigurado kung parehong aswang daw ba ang umaatake sa amin. Marahil daw ay naaamoy si Oscar dahil may sakit ito. Tinanong ako ni Gary kung nakita daw ba ako ng aswang at tumango naman ako. Pinagsabihan ako ni Gary na magdoble ingat at hanggang maaari raw ay pagalingin na si Oscar. Nagkakwentuhan pa kami saglit patungkol sa mga kakayahan ng mga aswang at sa panganib na dala nito bago sila magpaalam na umalis. Habang sinusundan ko ng tingin sina Gary at Payi ay hindi ako mapakali. Hindi ko naman kasi akalain noon na lalapitan kami ng aswang. Nagulat na lamang ako nang lapitan ako ni Lolo Isidro. Tinanong ako ni Lolo Isidro kung bakit daw balisa ang aking muka. Hindi ko na tuloy na iwasan na sabihin din kay Lolo Isidro ang tungkol sa kalagayan ng anak ko. Pero hindi ko na binanggit kay Lolo Isidro ang patungkol sa aswang. Natakot kasi ako noon na baka magbigay pangamba yun kay Lolo Isidro at magkasakit pa siya, lalo na't matanda na rin siya. Nakita ko naman ang pag-aalala sa mukha ni Lolo Isidro. Sinabi niya sa akin na kawawa naman daw si Oscar dahil sa sakit nito. Nangunot ang aking noo nang iabot sa akin ni Lolo Isidro ang isang itim na kalamansi. Para siyang bulok na kalamansi at nangangamoy dugo. Nagtataka kong tinignan si Lolo Isidro. Tinanong ko pa siya kung para saan yun. Sinabi naman niya sa akin na yun daw ang gamot niya kapag may sakit siya. Gawin ko lang daw itong juice o ihalo sa mga pagkain. Inabutan ako ni Lolo Isidro ng maliit na tasa ng papaitan. Saka sinabing ihalo ko raw doon ang itim na kalamansi. Tinanong ko ulit si Lolo Isidro kung bakit itim ang kalamansi at sinagot naman niya ako na yun daw talaga ang kulay ng kalamansi dahil
imported daw yun. Galing pa daw sa ibang bansa. Hindi na ako nagtanong pa sa sinabi niya at nagpasalamat na lamang kay Lolo Isidro bago pumasok sa loob ng bahay. Desperado na ako noon na pagalingin ang anak ko, kaya wala na akong sinayang na pagkakataon. 3 itim na kalamansi ang hawak ko, kaya naman ginawa ko na lamang itong juice. Tiniis ko pa nga ang masangsang nitong amoy. Yung ibang katas naman ng kalamansi ay hinalo ko sa papaitan bago ko dalhin sa kwarto ni Oscar. Nagdadalawang isip pa nga akong ipakain ang papaitan kay Oscar, pero inisip ko na lamang na hindi ang papaitan ang dahilan ng pagkakasakit ni Oscar. Sakto naman nagising ang aking anak. Binigay ko sa kanya ang papaitan at juice na gawa sa itim na kalamansi. Pinanood ko lang ang anak ko na kumain hanggang sa matapos siya. Tinanong ko ang anak ko kung kumusta na ang pakiramdam niya, pero hindi niya ako sinagot at nahiga lamang siya sa kama. Nagdasal na lamang ako noon na sana nga ay umepekto ang itim na kalamansi at papaitan na bigay ni Lolo Isidro. Pagdating ng hapon, habang nagwawalis ako sa loob ng bahay ay nagulat ako nang may yumakap sa akin. Paglingon ko ay laking gulat ko nang makita si Oscar na nakangiti siya at masiglang tumatalon-talon. Hindi ako makapaniwalang hinawakan ng kanyang noo. Nagpasalamat pa ako noon dahil hindi na mainit ang anak ko. Sinabihan ako ni Oscar na magaling na raw siya. Magaan na raw ang pakiramdam niya dahil daw sa ininom niya kaninang kalamansi juice. Tuwang-tuwa naman ako sa sinabi ng anak ko. Naisipan ko noong hapon na yun na imbitahan si Lolo Isidro sa bahay upang magpasalamat sa ginawa niya. Pagdating ko sa tindahan ng papaitan ni Lolo Isidro, ay nakita ko siyang abala sa pakikipag-usap sa mga customer. Nang makita ako ni Lolo Isidro ay tinanong niya ako kung kumusta na raw ba ang anak ko. Nakangiting binalita ko sa kanya na magaling na ang anak ko. Lumawak ang ngiti ni Lolo Isidro. Sinabihan ko si Lolo Isidro na pumunta sa bahay ng mamayang gabi para kumain, pero tumanggi si Lolo Isidro. May gagawin daw kasi siya mamayang gabi. Medyo nalungkot ako sa sinabi niya, pero nawala yun nang abutan ako ni Lolo Isidro ng 5 pang itim na kalamansi. Ayon sa kanya, sa akin na lang daw yun dahil paniguradong mapapakinabangan ko raw ulit. Nakangiting tinanggap ko ang kalamansi at nagpaalam na kay Lolo Isidro. Ngumiti lang si Lolo Isidro sa akin bago ako talikuran. Dire-diretso akong umuwi ng bahay. Ikinwento ko pa kay Oscar yung pagbigay sa akin ni Lolo Isidro ng itim na kalamansi. Tulad ko, tuwang-tuwa rin si Oscar dahil sa itim na kalamansi noong malaman niyang ito ang nagpagaling sa kanya. Pagdating ng gabi sa kwarto na ako ulit na natili noon. Sinigurado ko munang tulog si Oscar bago ako pumunta sa kwarto ko. Nakatingala lamang ako sa kisame noon. Hindi ako makatulog noon at hindi ko rin matukoy kung bakit. Naisipan ko na lamang tumayo at pumunta sa kusina para gumawa ng kalamansi juice gamit ang itim na kalamansi. Naisip ko kasi na baka makatulog din ako kapag nagawa kong makainom ng itim na kalamansi. Habang ginagawa ko ang itim na kalamansi ay nakakita ako ng normal na kalamansi na kulay berde. Akmang hahatiin ko na sana ito nang marinig ang sigaw ni Oscar. Naibulsa ko ang kalamansing yun at nagmamadaling pumunta ulit sa kwarto ni Oscar. Nakita ko si Oscar na nakahilata na sa sahig. Sinabi sa akin ni Oscar na nakita niya raw ang aswang. Kinagat daw siya ng aswang at natatakot daw siya dahil baka maging aswang si Oscar. Hindi ako nakapagsalita sa sinabi ni Oscar. Agad kong dinala si Oscar sa kusina. Saka pinaupo ito. Nang hawakan ko si Oscar ay mainit na naman siya, pero ang mas nakakuha ng aking atensyon ay ang marka ng kagat sa kanyang leeg. Gusto kong magalit noon at sumigaw kaso hindi ko magawa. Nag-aalala ako para sa aking anak. Umiiyak na tinanong ako ni Oscar kung bakit siya raw ang pinagdidiskitahan ng mga aswang. Sa halip na sagutin siya ay ibinigay ko kay Oscar ang kalamansi juice na gawa sa itim na kalamansi na dapat ay iinumin ko. Sinabihan ko si Oscar na wag na lamang isipin ang bagay na yon at sinabihan ko pa siya na hindi siya magiging aswang dahil hindi ko papayagan yon.
Noong gabing yun ay hindi ako nakatulog habang nasa tabi ko si Oscar. Parang sirang plaka na paulit-ulit sa utak ko yung patungkol sa aswang at bakit ang anak ko ang pinupuntirya nito. Kinabukasan nakahinga ako ng maluwag nang makitang magaling na ang aking anak. Bumangon ako sa kama habang kasama ang aking anak. Sinabihan ko si Oscar na wag alalahanin ng aswang dahil ako na ang bahala dito. Hindi umimik si Oscar. Hinawak-hawakan niya lang ang kagat ng aswang sa kanyang leeg. Lumabas ako ng bahay para dalhin si Oscar kay Lolo Isidro. Bala kong tanungin noon si Lolo Isidro kung may alam ba siya sa mga aswang, at dahil matanda na siya ay sigurado akong may alam siya tungkol sa mga nilalang na yon. Nang makarating sa kainan si Lolo Isidro ay nakita ko siyang nakaupo sa isang mga upuan ng kainan. Wala pang customer dahil maaga pa. Nang makita ako ay ngumiti si Lolo Isidro. Tinanong niya ako kung ano raw bang kailangan ko, at doon ko na nga naisipan na ikwento kay Lolo Isidro ang patungkol sa aswang. Nakikinig lang naman si Lolo Isidro sa akin at nang matapos ako ay buong akala ko ay magsasalita na siya. Pero tumayo siya at pumunta sa kusina. Pagbalik niya ay may dala na siyang papaitan at isang itim na kalamansi. Sinabi sa akin ni Lolo Isidro na kumain daw muna ako habang nagkikwento siya. Tumango naman ako sa sinabi niya. Kahit ayaw kong kumain noon ng papaitan ay pinilit ko pa rin ang sarili ko. Nagkwento si Lolo Isidro na may aswang daw talaga sa baryo na yon. Kaso nga lang daw, wala siyang alam dahil kakalipat niya rin daw sa baryo, kagaya namin. Nainis ako noon kasi parang niloko ako ni Lolo Isidro na kumain ng papaitan dahil sa pag-aakalang may alam siya, pero hindi ko na lamang yung sinabi kay Lolo Isidro. Sinabi ni Lolo na hindi pa raw siya nakakaengkwentro ng aswang pero marunong daw siya makipaglaban. Nag-alok siya sa amin ni Oscar na sa kanya muna raw manatili para may magpoprotekta sa amin. Nagdalawang isip pa ako sa alok ni Lolo Isidro pero napaisip akong may punto rin siya. Agad akong pumayag sa sinabi ni Lolo Isidro, at noong araw din na yon ay nanatili kami ni Oscar kay Lolo Isidro. Sa buong araw na yon ay masasabi kong mabait ang pakikitungo ni Lolo Isidro. Pero nagtataka lang ako dahil paulit-ulit niya akong tinatanong kung anong nararamdaman ko. Wala naman akong ibang maramdaman noon na kakaiba, kaya naman lagi kong sinasabi na ayos lang ako. Pagdating ng alas 6 ng gabi, habang nasa kwarto kaming dalawa ni Oscar ay biglang nagsalita si Oscar. Sinabi niya sa akin na nanghihina daw siya. Dahil sa sinabi niya ay nakaramdam ako ng matinding sakit ng tiyan. Napangiwi ako dahil doon at agad na nagpaalam kay Oscar na dudumi lang ako saglit. Dahil baka dahil yun sa papaitan. Hindi ko na nahintay ang sagot ni Oscar dahil nagmamadali akong pumunta sa banyo. Habang nasa banyo ako ay unti-unti ko nga pong nailabas ang kinain kong papaitan pero unti-unti akong nanghina. Pakiramdam ko noon ay hindi ako kumain maghapon. Naramdaman ko rin na uminit ang pakiramdam ko. Binaliwala ko na lamang yun at tinapos ang ginagawa ko. Nang matapos ako ay naisipan kong hanapin si Lolo Isidro para manghingi ng itim na kalamansi. Bala ko siyang inumin dahil pakiramdam ko ay ako na ang magkakasakit. Pumasok ako noon sa loob ng kusina pero halos manigas ako nang makita ang aking naabutan. Isang buong bangkay na nasa ibabaw ng mesa. Pinapahiran ng itim na kalamansi at isang kaparehong halimaw na nakita ko sa bintana. Hindi ako makagalaw at hindi rin ako makasigaw. Unti-unting humarap ang halimaw sa akin saka siyang ngumiti. Akala ko noon ay hindi yun si Lolo Isidro pero nagsabi siya na nararamdaman niya na raw na nanghihina ako. Sinabi niya pa sa akin na siya raw si Lolo Isidro at ang papaitan daw na kinakain namin ay karni daw ng tao. Gusto kong masuka sa sinabi niya. Mabilis akong lumabas noon sa kusina at pumunta sa kwarto kung nasaan si Oscar. Nang makapasok ako ay sakto namang nagising si Oscar. Magsasalita na sana ako nang sumigaw si Oscar habang nakaturo sa likuran ko. Paglingon ko ay nakita ko si Lolo Isidro na nasaan yung aswang. Nakangisi ito habang nakatingin sa akin. Huminga pa siya ng malalim.
Saka sinabi sa akin na ang kalamansing itim ay isang kalamansi na ibinabad sa isang tubig daw na may kulam. Yun daw ay nagpapasakit sa mga biktima niya at kapag nagkasakit na ay papatayin niya at gagawin niyang papaitan. Maswerteng araw kami dahil tinulungan niya pa kaming mabuhay, pero ang tanga raw namin dahil sumama kami sa aswang. Umaatras kaming dalawa ni Oscar. Lalo akong nanghihina dahil sa nalaman ko. Kinuha ko ang isang mahabang kahoy sa kama saka inilagay si Oscar sa likuran ko. Sinabihan ko si Lolo Isidro na itigil ang pagsugod sa amin at isa siyang demonyong walang puso. Tumawa lamang si Lolo Isidro sa kawalang pakundangan na sinugod ako. Hindi agad ako nakailag nang hampasin niya ako sa braso. Hahawakan niya sana ang aking anak nang tumayo ako at hinampas ang kanyang likuran. Tumalon ako sa likod ni Lolo Isidro saka sinubukan siyang sakalin gamit ang kahoy, pero mabilis niya itong naalis. Natumba ako sa sahig at napangiwi pa dala ng labis na panghihina. Tumatawa pa si Lolo Isidro habang sinasabi na naging masaya raw siyang paglaruan kaming mag-ina. Kinapkap ko ang sarili ko noon at umaasang mayroon akong makikitang bagay hanggang sa makapako ang isang kalamansi na berde. Nanumbalik sa alaala ko noon ang patungkol sa allergy niya raw sa kalamansi. Hindi na ako nag-atubili pa na tumayo kahit na nanghihina. Hinampas ko gamit ang kahoy si Lolo Isidro at nang matumba siya ay sapilitan kong pinasok sa bunganga niya ang kalamansi. Napasigaw pa ako nang makagat niya ang aking kamay at maputol ito. Nang makitang nanghihina si Lolo Isidro ay agad kong sinigawan si Oscar na tumakas na kami. Mabilis akong inalalayan ni Oscar palabas ng bahay ni Lolo Isidro. Patuloy sa pagtulo ang dugo ko mula sa nakagat niyang kamay. Nanghihina na ako noon habang papalabas kami. Nang makalabas kami ay narinig ko si Oscar na nanghingi ng tulong kay Gary at Faye. Pakiramdam ko noon ay mamamatay na ako, kaya naman niyakap ko ng mahigpit si Oscar at napagtanto ko noon na kahit papaano nagawa ko ang lahat para mailigtas ang anak ko laban kay Lolo Isidro. Nagising ako na si Oscar agad ang aking nakita. Niyakap agad ako ni Oscar sa kasinabing 1 linggo raw akong tulog. Dahil sa sinabi niya ay nanumbalik sa alaala ko ang nangyari. Gusto kong suntukin ang sarili ko dahil sa katangahan na ginawa ko. Sinabi sa akin ni Oscar na noong nawalan daw ako ng alaala ay lumabas daw ang aswang na maga ang bibig. Kinalaban daw yun ni Gary at Faye at namatay daw si Gary habang si Faye naman ay nagawang makaligtas at ang siyang nanghingi ng tulong sa mga kapitbahay. Nagawa raw makatakas ni Lolo Isidro at halos mandiri daw ang lahat ng kabaryo namin nang malaman na ang papaitan ay gawa sa karne ng tao. Pagtingin ko sa kamay ko ay naiyak na lamang ako dahil putol na ito. Dagdag pa sa hikbi ko noon ang pagkamatay ni Gary dahil lamang sa gulo na pinasok ko. Ang dami kong pagsisisi noon. Inisip ko pa noon na paano kung hindi ako pumayag na manatili sa bahay ni Lolo Isidro. Siguro walang ganoon na nangyari. Niyakap ko na lamang si Oscar noon at nagpasalamat sa Panginoon. Dahil nagkaroon man kami ng ganoong pagsubok ay buhay pa rin kaming dalawa. Pagkatapos po ng insidenteng yun ay naisipan ko pong umalis na sa baryo na yon. Naaalala ko pa yung paglabas ko ng pagamutan. Galit sa akin ang lahat ng taga-baryo Ronda. Dahil ako daw ang dahilan ng pagkamatay ni Gary. Si Faye naman ay sinisisi niya ako dahil sa pagkamatay ni Gary. Siguro daw kung hindi ako dumating sa baryo ay hindi lalantad bilang aswang si Lolo Isidro at hindi mapapahamak ang buong baryo. Dahil doon ay napilitan akong umalis sa baryo na yon at bumalik sa dati naming baryo. Nagsimula ulit kami ng panibagong buhay sa syudad. Nagawa ko ulit makapag-ipon ng pera para magkaroon ng sariling bahay. Gayunpaman, para ding glue na nakatatak sa isipan ko ang pangyayaring naging dahilan ng pagkaputol ng aking kamay at muntikang magkamatay ng aking anak. Napagtanto ko rin na ang kalamansi at papaitan ang nagbigay kahinaan sa amin at sakit kay Oscar. At lahat ng yun ay plano ni Lolo Isidro. Kaya tama nga ang sabi-sabi. Kung sino pa ang mukhang mabait at matulungin, sila pa pala ang tatraydor sa atin.
Hanggang dito na lamang ang kwento ko. Mga kapwa ko tagapakinig, gaya nga ng sabi ko sa intro ko, oo, mahirap maging ina. Dahil sa pagiging ina ko, ay mas naisip ko ang kapakanan ng aking anak kaysa sa sarili ko.